Mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Sa panonood natin ngayon, kung hindi ho natin kilala yung tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga nangyayari sa ating kapanahonan ngayon, pwede tayo magkaroon ng takot, pwede tayo magkaroon ng pangamba o kabalisaan sa buhay natin na ito yung maglalagay sa atin para magkaroon tayo ng takot. Kaya kapag aaralin nun natin ang Biblia sa mga man of God na ginamit ng ating Panginoon mula doon sa Old Testament, even doon sa New Testament, maraming pamamaraan ng dyablo para yung takot. Ito yung takot na hindi galing sa Diyos. Magkaroon tayo ng pangamba o kabalisaan sa buhay natin dahil sa mga nangyayari sa ating kapanahonan ngayon. Pwedeng dumating sa buhay natin yung tinatawag nating kawalan ng pag-asa. Kaya naiintindihan natin, ito pala yung dahilan kung bakit natin dapat ipakilala kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. At yung mabuting balita ng kaligtasan patungkol sa Kanya. May ibsan yun. Maraming takot nating naranasan ngayon. Kung kilala natin yung tunay na Diyos. Tinawag siyang Yahweh. Tinawag siyang Elohim. Tinawag siyang El Elyon Israel. Tinawag siyang El Shaddai. Jehovah Jireh. Tinawag siyang Jehovah Rapha. Tinawag siyang Jehovah Tsidkenu. Doon sa awit 139, ipinakilala siya that our God is omnipresent God, omniscient God, and omnipotent God. Habang tayo po ay nasa mundong ito na ating pasamantalang tahanan, ito yung ating struggle ng maraming mananampalataya ngayon. Kapag dumating yung sinasabi nating takot, pangamba, at kabalisaan. Alam niyo po ba yung salitang do not fear?
do not be afraid, and do not worry. Pag inaral ho natin ang Biblia, depende ho doon sa translation ng Biblia. May nagsasabing 365, may nagsasabing 100 times, and 110 times. Ang pinakamahalaga dito, iba't ba ho kasing salin ng Biblia eh. Ang pinakamahalaga na dito, kung kilala natin na lubos kung sino ang ating Panginoon Yahweh. Kung sino si El Elyon, yung takot na inilalagay sa isip natin ni Satanas at na kanyang mga kampon, o anuman yung atin hong kakaharapin, na ito'y pinahintulutan sa atin ng Panginoon, ay masasabi din natin, if God is with us, who is against us? Kaya ito po yung sinabi po ulit-ulit ng ating Panginoon. Kung naalala natin si Josue, siya po yung successor ni Moises. Naging bahagi si Moises sa buhay niya para makilala kung sino si Yahweh. Siya po yung successor. Kaya inaasahan ng ating Panginoon, the same. Yung tinatawag nating Joshua generation. Kasi iba sa panahon ni Moises eh. Si Moises, siya yung pinili ng Diyos para ilikas ang mga Israelita doon sa pagkakaalipin ng mga taga-Ehipsyo. Sa pangungunan ng kanilang Paraon na wala nang takot sa Diyos, hindi na naalala yung ginawa ng ating Panginoong Yahweh sa kanila sa panahon ni Jose, na isa sa mga anak ni Jacob. Marami ng pagkakataon, bagay sa panahon ni Abraham, na ang ating Panginoon Yahweh ay tunay nga na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinatunayan ito ng ating Panginoon hindi lang sa salita. Naranasan ito ng mga Israelita dahil sila yung pinili ng Diyos sa kanilang kapanahunan para makilala nila yung tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ito ay hayag sa kanila. Ang Biblia ho, hindi po ito myth. Hindi ito isang kwento lang na kata lamang ng isip. Ang Biblia ho ay totoo. At pinatunayan na lahat ng inihula at mangyayari pa mula sa hula ng Biblia ito po ay pinatunayan ng ating Panginoong Yahweh na yung Diyos na tumawag sa atin ay tunay na Diyos na makapangyarihan, tapat at totoo doon sa kanyang mga pangako. Kaya itong atin nung panahon ito, alam na ho ni Satanas eh, napakaikli na lang ng kanyang mga araw. Kaya sinasamantala niya ang bawat pagkakataon habang itong mundong ito
ay hindi pa ginugunaw ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. Kasi nais ng Panginoon, pag binasa niyo yung 2 Peter chapter 3, nais ng Panginoon na ang lahat ng mga tao ay makapagsisi at magbalik loob sa Diyos. Ganyan kabuti at katapat ng Panginoon. Tingnan natin yung sinabi ng ating Panginoong Yahweh kay Josue. Isa ito sa kinikilalang man of God. Siya yung naging successor ni Moises at hindi naman ganun kadali yung kanya susuungin. Kaya kung ikaw ay isang lingkod ng Diyos at hindi natin kilala kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran, baka tayo ma-discourage. Bakit no? Kasi ito yung time na ipapasakop ng Panginoon yung lugar ng Kanaan. Ito yung promised land na ipinangako ng ating Panginoon na mamanahin ng lahi ni Abraham. Kaya napakalaga po yung pangalang Abraham, Isaac, and Jacob. Kasi sila po yung anak sa malaya. Sila po'y kabilang doon sa mga pinangakuan ng ating Panginoon. At sa atin namang mga mananampalataya ngayon, bagamat tayo hindi mga Hudyo, alam niyo po ba na napakapalad natin? Kung tayo po ay magpapasakop daw sa kapangyarihan ng Diyos. Marami yung tinawag eh. Tama po ba? Ibig sa mga Kristyano, maraming tinawag. Pero kukunti lang yung pinili. Bakit kukunti lang ang pinili? Kasi ito yung nasumpungan ng ating Panginoon na talagang sincero. Handa silang magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos at handa silang sumunod doon sa kalooban ng Diyos. Maraming tinawag, pero sa ating kapanahunan ngayon, di po ba? Maraming mga tao yung natangay ng takbo ng mundong ito. Sayang yung pagkakataon na tayo po ay isa sa kinahabagan ng ating Panginoon at dahil sa biyaya ng ating Panginoon, nagpakilala siya sa ating kung sino siya. Pero iilan lang sa ating kapanahunan ngayon na sila'y handang sumunod sa ating Panginoon. Handang i-deny ang ating mga sarili. Handang pasanin yung cross araw-araw. At handang sumunod sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Even life natin. Dahil ang pinanghawakan natin, katulad na sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, fight a good fight of faith. Panghawakan natin yung buhay na walang hanggan. Dahil dito tayo tinawag ng Diyos. Para mag-witness sa napakaraming mga tao upang ipakilala natin kung sino yung ating Panginoon. The same. Yung mga naunang mga man of God. Kasama si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Moises, si Joshua. At nawa, panalangin ko ito sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Iisang Diyos na nayag sa 3 persona ng pagka-Diyos. Na yung kalalagayan natin ay kabilang tayo doon sa Joshua generation kung saan yung mga Israelita nakarating sila doon sa promised land. Hindi dahil sa sila'y malakas, hindi dahil sa sila'y makapangyarihan,
kundi dahil sila'y sinamahan ng ating Panginoon. Pinatunayan ng ating Panginoon na yung Diyos ng Israel at Diyos ng mga tunay na mananampalataya, Diyos ng mga born-again Christian, ay hindi patay na Diyos, kundi buhay, makapangyarihan sa lahat. Walang mahirap sa Diyos, walang imposible sa ating Panginoon sa mga taong sumasampalataya sa ating Panginoon. Ito yung sinabi ng ating Panginoon. Pag binasa natin yung Joshua chapter 1, pinili ng Diyos si Josue bilang kahalili ni Moises kasi si Moises ay patay na. After ipaalala ng ating Panginoon, yung lugar na kanilang pupuntahan at sasakupin nila, mayroong binanggit dito ang ating Panginoon. Kaya yung ating pag-uusapan ngayon, do not fear, God is with us. Ang sabi dito, no one will be able to stand against you all the days of your life. Alam niyo po ba ibig sabihin, all the days of your life? As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Verse 7, be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful whatever you go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Verse 9, have I not commanded you? Be strong, courageous, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God be with you wherever you go. Alam nyo, kapag ito ay naintindihan natin, at malinaw sa atin yung ating katatayuan bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Bagamat mayroong takot na minsan lumalagay sa isipan natin, lalo na sa mga panahon na tayo humaharap sa iba't ibang uri ng mga pagsubok sa buhay na dinadanas natin bilang mga mananampalataya, na ito'y pamamaraan ng ating Panginoon para i-test yung ating pananampalataya na meron tayo ngayon. Ito yung time para makita natin na yung bang ating pananampalataya ay tunay nga na ito'y nakasalig doon sa pundasyong bato, walang iba kundi sa ating Panginoong Kristo. Hindi ho ganun kadali. Kung di po ako nagkakamali, sa panahon ni Moises, 2 kaharian yung kanilang nasakop.
habang sila patungo doon sa promised land. At yung promised land, ito ngayon, yung bansang Israel, at yung lugar na ipinangako ng ating Panginoon, doon sa kanyang bayan, abay madi-discourage tayo eh. Sa totoo lang. Kapag inaralo natin, yung lugar ng Kanaan, ito yung promised land, napapalibutan sila doon ng maraming karayang, even today. At itong mga taong ito'y kabilang din doon sa lahi ni Abraham, hindi doon sa malaya. Kabilang din sa lahi ni Abraham na naging anak sa alipin. Kaya napakalaga sa ating panahon ngayon ng isang tao na bahagi sa mga nahulog sa kasalanan, pwede tayong magkasala sa isip, salita at sa gawa. At kapag tayo ay naalipin ng kasalanan, ito yung pagkakataon ng dyablo. Kaya sinabi ng Biblia, kaya lamang paparito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at magwasak. Bagamat ang kinakausap diyan, ipinapaunawa ng ating Panginoon, ito yung mga false prophet, false teacher na nagligaw, mga leader na nagligaw sa bansang Israel, hindi kinilala kung sino si Yahweh, yung Diyos na nagpalaya sa kanila mula sa kapangyarihan ng bansang Ehipto. Yung Diyos na nagtanggol sa kanila sa bawat mga kaharian na handang sakupin yung bansang Israel. Hindi po ito kwento lang. Kaya kapag inaral natin yung kasaysayan ng mga Israelita, even though sa Old Testament, kaya lamang sila nanganib ang buhay nila. Alam niyo kung bakit? Because of unbelief. Pinatunayan sa kanila ng Panginoon na si Yahweh ay tunay nga na buhay, tapat sa kanyang mga pangako at Diyos na makapangyarihan sa lahat dahil kinatakutan noon ang bansang Israel ng mga karatig ng mga kaharian at bansa. Dahil alam nila na yung Diyos ng Israel ay buhay at tunay na makapangyarihan sa lahat. Hindi ko ganun kadali. Alam niyo po ba kung ilang kaharian? Imagine, pag-aaralin nun natin yung sitwasyon, galing sila sa pagkakasakop eh. Maaari sabihin natin na sila ay hindi handa kung ikukumpara daw sa mga kaharian na mayroong matitibay na mga muog na hindi natin basta-basta masasakop. Meron silang mga armas, meron silang mga karwahe. Kaya kapag tayo lumagay doon sa kanilang kalalagayan, abay magkakaroon tayo ng pangamba o takot sa ating mga puso kung hindi natin kilala yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya yung kasaysayan nun ni Moses, yung mga namatay doon sa ilang, yung mga natira, na nanatiling tapat sa ating Panginoon, hindi lamang sila nagsasubmit sa Diyos, nagsasubmit sila doon sa mga lingkod ng Diyos na pinagkatiwala sa kanila. Marami sa kanila pinili. Marami yung tinawag, pero iilan lang
yung pinili. Ulitin ko ulit. Marami sa kanila yung tinawag. Pero iilan lang sa kanila yung pinili. Even today sa ating kapanahonan niya. Di po ba nagtataka tayo? Ang daming bumigay. Na hindi natin alam, noon pa man, even today, yung ating Panginoon, tinetest ho tayo. After na makilala natin kung sino ang ating Panginoon, ipaunawa sa atin yung instruction ng ating Panginoon, kaya kompleto na ho sa atin yung Biblia. Naisulat na. Naisalin ito sa iba't ibang salin, translation ng Biblia. Kaya mahalaga po yung God, the Holy Spirit. Napakalaga na tayo nagsasubmit sa kanyang kapangyarihan. Kasi dito, itetest ng Panginoon yung ating pananampalataya kung saan natin ito isinalig. Pwede sa mga mamamahaling alahas, pwede sa dayame, pwede sa kahoy, na kapag ito'y pinadaan sa apoy, ito'y nasusunog. Kaya ang Biblia, mahalaga na inuunawa natin yung itinuro sa atin na isinulat ng mga alagad ng ating Panginoon na tunay nga nakilala nila kung sino yung ating Panginoon. Kaya po naisulat yung Biblia, hindi sa pamamagitan ng ating sariling katalinuhan at sarili nating kakayanan. Kaya yung foreknowledge of God, abay hindi po ito mula doon sa foreknowledge ng tao, kaya naisulat ang Biblia. No. Kapag sinabi ng ating Panginoon, katulad na sinabi doon sa aklat ni Juan, Kabanatang 3, talatang 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po, hindi mula doon sa kaisipan ng tao, kundi ito mula doon sa ating Panginoon, kaisipan, foreknowledge of God. Katulad na sinabi ni Apostol Pablo, doon sa Roma, Kabanatang 10, ito po yung pagkakasabi dito. Roma, chapter 10, panghuwakan ho natin ito. Si Apostle Pablo po, ang author, dito po sa aklat na Roma, ito po yung sinabi dito. Roma chapter 10 verse 9 and 10, sabi po dito, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, o pasinin natin ito, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Si Apostol Pablo po yung author. Si Apostol Pablo,
Kaya niya naisulat ang aklat na ito ng Roma, hindi dahil sa kanyang talino, hindi dahil daw sa kanyang karunungan na taglay-taglay, kundi dahil sa banal na espiritu na sumasa kanya. Kaya malinaw ho yan eh. Sinabi niya sa 2 Peter, para maintindihan lang mo natin, na salita ng Diyos, kaya nga ho sinabi salita ng Diyos eh, ay ito ay ating mapanghawakan kasi ito ay mula sa Diyos. Ang mga author ng Biblia, naging instrumento lang sila ng Panginoon para ipahayag sa atin yung kanyang mga utos. Kaya po yung sinabi doon sa 2 Peter, verse 1, chapter 1, verse 24, verse 20, verse 20 hanggang verse 21. Ito po sinasabi. Pakinggan niyo mabuti. Para hindi po nating isipin, kasi isinulat lang yan ng tao eh. Ito po yung pagkakasabi na isa sa mga alagad ng Panginoon na si Pedro, ito po yung pagkakasabi. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Ulitin nga ho natin. As they were carried along by the Holy Spirit. Kaya napakalaga po yung ikatlong persona ng pagka-Diyos. Kaya napakalaga po sa ating kapanahonan ngayon ay naiintindihan natin dahil tayo nasa mundong ito, napansamantala nating tahanan, itong mundong ito, ang sabi ni Apostol Juan, John chapter 5, verse 18 and 19, malinaw yung mga anak ng Diyos ay hindi na magpapatuloy sa pagkakasala. Bakit to? Kasi iniingatan tayo ng ating Panginoong Kristo at hindi tayo pwedeng anhin ng dyablo. Kayo mga anak ng Diyos, bagamat ang mundong ito ay nasa kapangyarihan ng dyablo. At doon sa verse 20, o si Apostol mo na ito yung misa ni, di ba sinusundan natin siya? Siya ang nagpakilala na tayo nasa tunay na Diyos. Sa ating Panginoong Kristo, siya ang tunay na Diyos. At nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya ba yan ng tao? Kaya ang ating Panginoon, 100% siya nakitulad sa tao. And 100% He is God. Amen! Kaya sinabi ni Apostol, kaya ko lang po ito pinapaunawa sa atin. Dahil hanggang ngayon sayang. Siya nga po yung salita, siya yung verbo, siya yung logos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Ang salita ay Diyos.
Kaya nga bahagi doon sa creation, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan at wangis, Elohim ang ginamit doon. Yung iisang Diyos na nahayag sa tatlong persona ng pagka-Diyos na hanggang ngayon hindi nyo matanggap. Na hanggang ngayon, because of pride of life, ng mga taong bahagi doon sa hidwang pananampalataya, half-truth ang kanilang itinuturo. Ganyan katuso ang Diablo eh. May tama, pero hindi whole truth. Kaya si King Saul, tinanggalan ng pagiging hari. Alam niyo po ba kung bakit? Pag inaral niyo doon, hindi nakaiwas doon sa greediness eh. Hindi pinatay lahat yung mga tao kasama ng hari. Ay noon pa man, nagpakilala na, nagturo na ang Biblia. Puso na rin noong mga panahon noon, yung kasakiman eh, yung corruption. Bagamat hindi pinakitang malinaw ng Biblia, pero sinabi niya yan sa kawikaan eh. Pinanghinayangan yung mga matatabang hayop na dapat ay kabilang daw sa pinatay nila. Wala naman tayo may tatago sa Diyos eh. Iniisip pa lang natin, alam na ng Panginoon. Kasi tinawag natin, He is our omniscient God. Bago pa lang tayo nananalangin, alam na ng Diyos yung kailangan natin. Yung tunay na kailangan natin. Nakikita tayo ng Diyos. Kahit saan man tayo nandoon. Hindi man tayo nakikita ng mga tao dahil tayo pwede makapagtago sa mata ng tao, pero sa mata ng Diyos hindi. Kaya tayong ilantad ng Panginoon. Dahil sa yung Diyos ng kaliwanagan. Kaya kapag inaral mo natin ang Biblia sa panahon ni Joshua, even sa mga dakilang tao na karakter sa Biblia, sa Old Testament, sinamahan sila ng Panginoon eh. Pinatunayan ng Panginoon sa kanila na si Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naalala ko sa panahon ni Josaphat eh. Nagkaroon sila ng takot eh. Kasi yung kanilang mga kakalaban, sindami ng buhangin sa dagat. Napakadami. Ibig sabihin, hindi mabilang. Pero dahil sa propeta ng Diyos na nagpahayag sa kanila, si Joshua, Josias, isa sa naging hari kabilang sa angkan ni Huda, pinatunayan sa mga Israelita sa kanyang pangunguna na ang ating Panginoong Kristo makapangyarihan sa lahat. Inuulit ko, hindi po Joshua lang, pasensya na kayo. Hindi ba sa mga humingi ng mag-correct. Isa sa hari at yung mga hari na may takot sa Diyos, kabilang si King David, ipinakita ng Panginoon na si Yahweh. Siya yung ating pastor. Siya yung ating provider. Siya yung ating protector. Even sa mata ng mga kaaway natin, kayang patunayan ng Diyos na yung Diyos ay sumasa atin. Kasi sinabi ni King David, "For you are God, my Savior, and my hope is in you forever." Kaya kapag tinignan natin senaryo, di po ba nakarating sila sa panahon ni Josue? Nasakop nila yung Kanaan eh. 31 na kaharian, hindi ko ganun kadali yung.
Pwede kang ma-discourage. Kaya ilang beses na sinabi ng ating Panginoon, do not fear, do not be afraid. Kailangan natin magkaroon ng courage, tapang. Yung tapang na ito, excuse me, hindi galing sa ating sarili. Yung tapang na ito, na pinanggagalingan nito, dahil kilala natin yung Diyos na tumawag sa. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Inulit-ulian ng ating Panginoon doon sa kanyang mga alagad Matapos i-command ng Panginoon sila, umayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa, bautisman niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya napakalaga yung pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Meditate it day and night and apply it. Di po ba? Yun lang po yung sikreto. Kung gusto nating maranasan yung kasaganaan at katagumpayan na galing sa Panginoon, yung kilalanin natin sa ating sarili, kaya iniligay, excuse me, ang mga Israelita sa ganong kalalagay sa panahon ni Josue para masabi nila na kaya sila nagtagumpay doon sa mga bansa na nasa paligid nila na kinakailangan nilang sakupin dahil ito ay mana nila, pinamana sa kanila ng Panginoon, na kaya lamang tayo nagtagumpay, hindi dahil sa ating lakas, dahil sa ating kapangyarihan, kakayanan, dahil sa dami natin, kundi dahil doon sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! God is faithful. God is so good. Sa atin ng mga mananampalataya, maring tayo'y kabilang sa mga tinawag ng ating Panginoon. Pero iilan lang. Kaya marami ang tinawag, kukunti lang yung pinili. Bakit to? Kukunti lang ang pinili. Kumari nga, gusto nga ng Panginoon Lahat tayo. Kabilang doon sa mga pinili. Pero dahil tayo nasa mundong ito, binigyan tayo ng kalayaan. Kaya kapag panghahawakan natin yung salita ng Diyos, na ito itinuturo sa atin ng mga leader, ng mga under shepherd ng ating Panginoon na ginagamit sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Na ito hindi lamang natin pinapakinggan, bukod pa yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos araw at gabi, at hinihiling natin yung tulong ng banal na Espiritu na ito ipanawa sa atin yung hiwaga mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. I-apply natin ito. Mga kapatid, napakalaga nito. Kaya makikita natin sa panahon ni Moises, yung mga leader, yung mga Israelites, hindi naman sila sumunod sa Panginoon because of unbelief. Sayang. Marami ng pagkakataon pinatunayan sa atin ng Panginoon ng ating Panginoong Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay buhay at tapat daw sa kanyang mga pangako. Pero minsan, bagamat naranasan natin yung iba't ibang himala na naranasan natin sa Panginoon, pero minsan, mas inaakap pa rin natin at pinipili na tayo mag-alinlangan dahil sa isip natin yung tagumpay na ating naranasan ay dahil daw sa ating sariling lakas at kakayanan. Ganyan si Satanas para i-deceive tayo. Na sa halip, ibalik natin sa Diyos lahat ng papuri, lahat ng parangal, mas gusto pa natin magtiwala doon sa tao. Hindi ba tayo nahihiya niya? Sa Diyos. Na misa, ilang beses na tayo pinahiya. Kahit sabihin natin marami tayong mga padrino, mga kilalang mga tao. Pero lagi nating tatandaan, silang lahat may limitasyon lang. Pero ang Diyos ay wala. Naalala niyo po ba nung
nagturo ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Ito po yung sinabi niya eh. Babasahin ko po sa mabuting balita. Sa Mateo chapter 6. Alam mo yun, mabiblis ho tayo eh. Sa mundong ito na pansamantala nating tahanan, pwede ho tayong magkaroon ng alalahanin sa buhay, kabagabagan, o kabalisaan natin kapag hindi ho natin kilala ng lubos-lubos kung sino ang ating Panginoon. Kaya ito po yung sinabi ng ating Panginoon. Galing mismo ito sa bibig ng ating Panginoon. Sa atin ng mga mananampalataya, muli, hayaang ito ipaalala sa atin ng Panginoon. Ang isang tao na hindi lubos na kilala ang ating Panginoon at nananatili pa rin, kahit tayo sabihin natin tayo mananampalataya, nananatili pa rin na tayo namumuhay sa laman, salib na tayo mamuhay sa patnubay ng banal na Espiritu. Kapag dumarating sa atin yung mga pagsubok sa buhay, aralin niyo mabuti. Di po ba madali tayong mataranta? Para yung salita ng Diyos na tanim doon sa tabi ng daan, sa tabi ng batuhan, sa may dawagan. Agad-agad na nakakalimutan natin yung napakahalagang aral ng ating Panginoon. Sa halip na sa mga panahon na tayo ina-allow ng Diyos na padaanin tayo sa mga pagsubok sa buhay na ating naranasan ngayon, natayuan natin yung pananampalataya natin na natutunan natin mula sa aral ng ating Panginoon. Yan ang sinabi ni Apostle Pablo eh. Romans chapter 10 verse 17. Yung daw pananampalataya natin ay bunga ng ating pakikinig. At yung ating pakikinig ay bunga ng pangangaral, hindi kay Soriano, hindi kung sino mang leader sa panahon natin ngayon, kundi doon sa aral tungkol sa ating Panginoong Kristo. Kaya kapag ito yung aral na ating natutunan, kahit mamatay o mawala na yung leader natin, kaya nating tayuan yung ating pananampalataya na hindi katulad nitong mga tagasunod ng mga hidwang pananampalataya na nakaasa pa rin doon sa itinuro ng kanilang mga leader. Sa halip na kung yung kanilang leader ay tunay na disipulo ng ating Panginoon, tunay ng sinugo, ituturo nila yung aral na natutunan nila sa ating Panginoong Kristo. Kaya masasabi natin, ang kanilang itineo reliyon. Tayo ho, bilang mga mananampalataya, naintindihan natin na ang kaligtasan hindi sa pamamagitan ng pag-anib natin sa reliyon, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Yan ang sinabi ng Panginoon eh. Ang nagsalita ho dito, walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang sabi dito, kaya't sinabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kayo'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Di po ba mahalaga ito? Kakainin, iinumin, susuotin. Ito yung pagkaraniwang pangangailangan natin. Ngayon, nadagdagan. Isinama ito ng tao, yung cellphone, na hindi natin naiisip. Si Satanas, hindi siya omnipresent, omniscient sa cellphone ho. Ginamit na dito yung ating information, saan tayo nakatira, ibig nga yung ating mga pinagkakakitaan. Kaya be wise. We are living in the last day. Si Satanas, hindi siya omnipresent, hindi siya omniscient, hindi siya omnipotent. Only God. Yung Diyos na tumawag sa atin. Patunayan natin sa Diyos. Patunayan natin sa mga tao na tayo ay tunay na pinili ng Panginoon.
na tayo hindi namumuhay ayon sa takbo ng mundong ito, katulad na sinabi ni Apostle Pablo sa mga mananampalataya sa mga taga-Roma. Huwag tayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na tayo at magbago ng ating pag-iisip. Yan ang dahilan kung bakit maraming mga tao, mga mananampalataya na binigyan na ng pagkakataon na makilala kung sino ang ating Panginoong Kristo. Tinanggap na nila yung banal na Espiritu. Naranasan na nila yung kapangyarihan ng Diyos. Tumalikod pa sila sa Panginoon. Sayang. Sayang, mga minamahal ko. Wag na wag kong bibitaw. Ano man yung ating mga naranasan ngayon, tandaan nyo natin yung sinabi ng ating Panginoon totoo. Pag sinabi ng ating Panginoon, do not fear. Imagine, pag binasa natin sa King James, almost 365 na sinabi ito, do not be afraid, do not be worried. Kaya kapag naalala natin, may ibsan yung ating pangamba at takot sa puso natin na inihasik ng dyablo kung kilala natin yung ating Panginoon na nangako sa atin. Hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang napakalagaw sa atin. Even today, lagi natin ipinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan patungkol sa ating Panginoon sa Kristo. Pakilalaw natin sa mga tao kung sino ang ating Panginoon. Ang dami na ho nating karanasan eh. May mga tao handa na palang magpakamatay dahil nawala ng pag-asa. Pero nung naipakilala natin ang ating Panginoon siyang tunay na pinanggagalingan ng tunay na pag-asa natin, hindi po ba hindi natuloy? Ngayon nakikita natin sila ay nagpapatuloy na sa Panginoon. Kaya kapag naranasan mo natin yung katapatan ng Diyos sa buhay natin, huwag na ho tayong magpadala doon sa kasinungalingan ni Satanas. Ang battleground doon natin, yung mind natin. Pinabubulaan ni Satanas yung mga nangyari sa atin na ginawa mismo sa atin ng Panginoon. Ay ito'y nagkataon lang. Ang Biblia ho nagpapatunay. Who is God? The Almighty God. Walang mahirap sa Diyos, walang imposible sa Diyos. Personally, karanasan natin. Ang hirap po kayong makalaya. Katulad nga ho ng aking testimony, to God be all the glory. Ang dami ko mga vices eh. Napaka-imposible makalaya sa pamamagitan ng sarili nating kakayanan at lakas. Kasi yung ating laman noon, napakalakas ng hatak nito, lalo sa mga bagay na kasiyahan dito sa sanlibutan ito. Napaka-imposible makalaya ka na ikaw ay impluwensya ng drugs. Ang sabi nga, finding dito eh, wala na itong lunas. Kaya mahalaga pinapakilala natin kung sino si Jesus. Kung sa mga dalubhasang mga tao sa panahon natin, yung dalubhasang mga doktor, kapag nagawa na nila yung kanilang kakayanan, kapag hindi na nila kaya, sasabihin nila, ipagpasa Diyos na lang natin yan. Kaya tayong mga mananampalataya, kung kilala natin kung sino yung Diyos, yung iisang Diyos na nahig sa tatlong persona ng pagka-Diyos, at yung Espiritu ng Diyos ang siyang iniwan ng ating Panginoon after na matapos niya yung kanyang finished work daw sa cross. Bagamat merong nakikita tayo sa ating kapaligiran, yung mga nangyayari sa ating kapaligiran, katulad ng mga landslide, ang daming mga namatay, naranasan natin na typhoon, ang daming mga namatay, yung mga naranasan natin sa ating kapanahonan, sabi nga ng isa sa mga nakakita siya ng ng isda na may anyong bakay, may sungay. Kakaiba eh. It will happen in the last day.
Kasi si Satanas, yung kanyang mga kampon, alam nila na maikli na lang ang kanilang oras dito sa mundong ito. Kaya kung gusto natin na tayo maproteksyonan, katulad na naranasan ng mga Israelita sa panahon ni Prophet ni Joshua, na siyang tinawag ng ating Panginoon. Even today, without God, wala ho tayong magagawa. Hindi ho natin may pagmamalaki yung yaman na meron tayo, kapangyarihan na meron tayo, kasikatan na meron tayo. Hindi ho. Lahat ng ito pansamantala lang. Pero napakapalad natin kung isa tayo sa mga kinhabagan ng ating Panginoon dahil sa biyaya ng Diyos sa atin. Nakilala natin siya, tinanggap natin siya, pinanampalataya na natin siya ng buong puso, naranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos. Huwag na akong bibitaw. Kaya personally, ako, alam ko, biyaya lang ng Diyos kung bakit ako nakakatayo. Wala ho ako may pagmamalaki. Kaya lagi natin sinasabi, Lord, nawa yung kabutihan, sinimulan niyo po sa akin, sa aking pamilya, sa aking mga kapatid sa Panginoon na pinagkatiwala mo sa amin, patuloy mo pong lubos-lubusin. Ang Diyos, mananatiling Diyos, kahit tayo wala. Pero tayo bilang tao na nilikha niya ayon sa kanyang larawan at wangis, siya yung ating Creator. Kapag wala ang Diyos sa buhay natin, wala tayong magagawa. Do not be afraid. Do not worry. God is with us. Kaya tinawag kay Jesus, Emmanuel. Di po ba? May ibig sabihin mo sa buhay natin yan eh. God is with us. Ano man yung ating pinagdadaanan ngayon, lagi nating tatandaan, lahat ng tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon. John 1:12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At yung mga anak ng Diyos, ayon din kay Apostol 1, ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala at hindi sila pwedeng anin ng dyablo. Tayo mga anak ng Diyos, bagamat ang mundong ito ay nasa kapangyarihan ng dyablo, kung kilala natin kung sino ang ating Panginoon. Si Job nga, tines, inalawd ng ating Panginoon na itines ni Satanas kasi ipinagmalaki siya ng Panginoon. Nakita natin yung senaryo eh. Diba? Matapos masubok ng kanyang pananampalataya, yung mga nawala sa kanya, dinagdagan pa ng Panginoon eh. Sa panahon natin ngayon, kung ang testing na naranasan ng mga Israelita doon sa lugar ng disyerto, para matest yung pananampalataya natin sa ating kapanahonan ngayon. Sa lahat ng mananampalataya, itong munding ito na pasamantala natin tahanan, naandito na lahat ang lalag at takalan ng Diablo. Patunayin nun natin na ang ating Panginoon, siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan po yung ating pananampalataya ngayon na naunawaan natin, narinig natin mula doon sa salita ng Diyos. At yung ating pananampalataya, bunga ng pakikinig. At yung pakikinig natin ay bunga ng pangangaral patungkol, kanino po? Hindi po kay Soriano, yung kanyang mga itinuro, bunga ng pangangaral patungkol sa ating Panginoong Kristo. Panginoong Jesucristo. Amen. That is our faith. Faith is beyond our limitation. Kaya do not fear. God is with us. Pagpalay tayo ng Panginoon, to God be all the glory. I love you. Mabuhay po tayo lahat.